mga kapatid na Ilocano, na ibang naldaw kada kayo amin. At sa akin, mga kapatid na Ilocao, Makod at Algo ayo amin. Munang amlungak Mayor Attorney Mariano Buyagawan Jr. Yalitaw namin ang Tagalamon Ifugao, Taimpa Ayagak, ang umali, ang magilungat i-selebrasyon ni Rambakan Festival. Ang yamanak wet unay iti ang tultuloy ang suporta ken panagtalekyo kaniyak ken kaditi kakaduak ken iti opisina ti Vice Presidente. Noong una ko pong natanggap yung paanyaya ninyo na dumalo sa inyong Rambakan Festival, ay nagulat po ako dahil ang lugar ay sa Lamot, Ifugao. At hindi ko alam, marami pala nakakilala sa atin dito sa Lamot, Ifugao. At totoo yun na nasa speech kanina ni Mayor, hindi ko na maalala na kami pala ay nagkita na doon sa Davao City noong ako ay mayor. Kaya nagulat din ako na nakatanggap ako ng paanyaya mula kay Mayor dahil totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay kapitan. Kaya, kanina, habang nakikinig ako sa talumpati ng ating pinakamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o masususpend siya. Tinitingnan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa hindi ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. At hindi lang po yung pagkikita namin ni Mayor sa Davao City noong ako ay Mayor ang isa sa mga common sa amin. Kilala din niya ang kasamahan ko, schoolmate ko sa San Beda College of Law na tiga Apayao, si Gelasio Bongat. Maalala ko siya. Magkasama sila pala sa, at ito ang hindi ko alam na kwento ni Jel. Magkasama sila sa St. Louis University. At pareho silang dito sa Cordillera, lalo-lalo na dito sa Ifugao, yung sa amin noon, sa law school, yabang ang tawag namin. Medyo mayabang siya. Pero, ay hindi siya medyo, mayabang talaga siya. Pero ngayon, na ilang beses na ako napunta ng Cordillera Region, naiintindihan ko na hindi siya yabang, kundi yung self-confidence o yung paniniwala niya sa sarili niyang kakayahan. Siya. Tapos, medyo moreno. O, hindi na moreno, maitim talaga siya. Tapos, ganito yung
tiwala niya sa sarili niya. Pag nakikita niya ako naglalakad sa aming koridor, tatayo siya sa door frame o pintuan ng classroom. Gaganan siya doon. Tapos titignan niya ako. Tapos sasabihin niya sa akin, "O Sarah, saan ka pupunta?" Tapos, minsan pa ay tinatanong niya kung gusto ko bang sumama sa kanya. Minsan naman, pag dumadaan ako, dyan siya, lalakad, magkasalubong kami. Papasok ka ba o hindi? Sasamahan kita. Ganun yung tiwala niya sa sarili na. Na noon ay gusto ko sabihin sa kanya, subukan mo nga bumaba ng Mindanao. Huwag tayo mag-usap. Pero isa siya sa hanggang ngayon, no, kasama ko siya sa law school, hanggang ngayon ay magkaibigan na pa rin kami. Pero hindi kami naging magkaibigan. Hindi umabot sa ganyang punto ang lakas ng loob niya. Mga kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin, sa kanyang pag-uwi dito sa ating bahay. Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelyido o sa katayuan namin doon sa syudad ng Davao, kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, ang lakas namin ay galing sa inyong lahat. Kaya gaano man kaliit, gaano man kalayo, ay kailangan puntahan para isa-isang pasalamatan ang mga kababayang Pilipino. Isang malaking karangalan ang maging adopted daughter of the Municipality of Lamu, Province of Ifugao.